Mga kababayan, maglalabas lamang po ako ng sama ng loob patungkol po dito sa karimari-marim, karumal-dumal at nakakadiring balita na nabalitaan po natin patungkol po sa paglaya ni Bong Revilla. Dahil pinayagan po siyang makapagpiyansa doon po sa kaso niya. Ang kadahilanan, mahina daw pong ebidensya. So ako po ay talagang nadidiri na po sa ganyang sistema ng ating hustisya, mga kababayan. Nakakadiri po dahil hindi man lamang sinalang-alang ng korte o ng sandigang bayan yung testimonya ni Bernardo, if I'm not mistaken, yung opisyal ng DPWH, dating opisyal, if I'm not mistaken, and kung hindi po ako nagkakamali, Bernardo po ang pangalan niya, na siya na mismo ang nagsabi na siya'y naghatid ng tumataginting na umabot po sa tumataginting na 500 milyong piso. 500 million pesos po. Ipapakita ko po sa inyo yung balita patungkol dyan. So, ako po hindi makapaniwala at hindi ko po matanggap na pinayagang makapagpiyansa si Bong Revilla ng halagang 1 million pesos, pero yung kaso po sa kanya na malversation, if I'm not mistaken, ay umabot po sa halagang 90 plus million pesos, mga kababayan. Talagang ang hirap na pong magtiwala ngayon kapag po ganyan. Imagine, meron po tayong mga kababayan ngayon na nakakulong dahil nagnakaw po ng siguro 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 or 1,000. Pero yung tao na politiko na inaakusahan po na nagnakaw po ng tumataginting na 500 million pesos ayon kay Bernardo at yung malversation niya na tumataginting na 90 plus million pesos ay tila na baliwala po lahat dahil pinayagan po siyang magpiyansa sa halagang 1,000,000 para po makalaya muli. Although andyan pa naman yung kaso, gets po natin, pero para po sa akin napaka-unfair nito at hindi na po ito katanggap-tanggap, talagang nakakadiri at karimari-marim. Kung matatandaan nyo po, may pinababalik pa ang korte kay Bong Revilla na 124 million pesos. Ayan po, basahin nyo yan. Hindi ko alam kung naibalik na niya yan. Wala po akong nabalitaan or wala po akong nakitang update as of now na nagsasabing binalik na niya ang 124 million pesos. So yun po ang malaking katanungan natin. Naibalik na ba yan? At kung hindi pa yung naibabalik, bakit niya pinayagang mag-bail si Bong Revilla? At ang pinagtataka ko mga kababayan, ang pinagtataka ko dito sa ating korte, may pinababalik yung 124 million pesos pero inakwit nyo naman. Ano yun? Bakit nyo inakwit? Kung meron kayong pinababalik ng 124 million pesos. So ang tanong, meron bang ninakaw or wala? Kasi mga kababayan, pinababalik nila yung 124 million pesos eh. Isipin nyo to mga kababayan, kung yan ba si Bong Revilla ay ordinaryong Pilipino na nagnakaw ng 1,000,000, sa palagay nyo, makakalaya ba yan? Papayagan ba yan mag-bail? Nakakadismaya po talaga at talaga pong nakakadiri. Nakakawalang gana po pag ganyan mga kababayan. Tapos makikita mo sa mga comment section, may mga Pilipino na nagko-comment na masaya pa dahil nakalaya na si Bong Revilla, na nagse-celebrate, sa tingin ko mga DDS sila. Sabi ko pambihira, kayo na nga itong agrabyado, kayo na nga itong ewan. Hindi po ba mga kababayan, nakakapikon yung gano'n, yung kapwa natin kababayan, kapwa natin Pilipino, natutuwa na nakalaya ang isang tao na akusado na di umano'y nagnakaw ng daang-daang milyong piso. May mga kapwa Pilipino ka na natutuwa. Sila po, yung mga politikong magnanakaw po ang dahilan kung bakit may mga Pilipino naghihirap. Tuwan-tuwa kayo sa ganyan. Malamang sa 2028, pag yung tumakbong sa pagkasenador or pagka-vice-presidente, baka manalo ulit yan. Kagaya nung nangyari sa kanya nung nakalaya siya nung panahon ni Duterte, mga kababayan. Nakakapagod po. Sa totoo lang, nakakaumay, nakakapagod, nakakadismaya, nakakadiri. Hindi katanggap-tanggap ang ganyang sistema ng hustisya natin. Hindi na po ako magtataka kung ang susunod na makakalaya ay si Jinggoy Estrada or si Marcoleta. Dahil ganyan po yung pattern eh. Nangyari na po yan eh. So wag na po tayong masurpresa, wag na po tayong magulat kung makalaya po ulit ang lahat ng ipinakulong. Nakakadismaya po talaga. Ang sakit po, ang sakit isipin bilang Pilipino na para tayo namang ginagago nito, para tayong pinaglalaruan. Minsan parang gusto mo na lang sabihin sa sarili mo, hayaan na lang kaya natin sila hanggang sa tipong maubos na ang pwede nilang nakawin.
nang sa ganon tumigil na sila sa pagnanakaw. Yung tipong hirap na tayo, yung tipong nagkakandamamatay na tayo sa hirap dahil sa pagnanakaw nila, baka sakaling tumigil na sila kasi wala na silang mananakaw. Siguro yun na lang ang tanging pag-asa nating mga Pilipino para huminto ang mga magnanakaw na politiko sa pagnanakaw nila is yung tipong dumating tayo sa sitwasyon na wala nang mananakaw kaya tumigil na sila. Siguro yun na lang po ang solusyon natin, nakakadurog po ng puso, mga kababayan. Huwag po natin kalimutan na may isang school principal na nagsaserve ng 11 years sa kulungan dahil di umano'y napatunayang guilty sa kasong malversation sa halagang 5,000 lamang, mga kababayan. 5,000 pesos lamang, mga kababayan. Nakakulong, nagbubuno ng 11 years dahil sa halagang 5,000 pesos. Tapos itong mga politikong ito na tila mga sindikato, paulit-ulit na lamang sa kanilang gawain na pangungulimbat sa pera ng taong bayan ay tila paulit-ulit din nakakalaya at kaya paulit-ulit din nilang nagagawa ang ginagawa nila. Nakakadurog po ng puso. Siguro lahat po tayong mga Pilipino ay mamamatay nang hindi nawawala ang pagnanakaw at mga magnanakaw sa bansa natin. Huwag natin kalimutan, nakasuhan, nakulong, pinagsasaoli ng 124 million pesos, nakasuhan na naman, nakulong, nakalaya. Ano pong mangyayari? Mananalo na naman? Sobrang grabing pagpapahirap ito, pang-aapi, pang-aalipusta, at panggagago or panloloko sa mga Pilipino. Kayo na po ang humusga, mga kababayan. Hindi po ito katanggap-tanggap.